Malaking offer mula sa KBL, kinuha ng isang dating Blackwater player, naglaro at tinalo pa ang anyang ni Abando. Abando naman at anyang makakapag-adjust pa kaya at makuha na nga ba nila ang panalo sa kanilang susunod na laro kontra sa team ng Hyundai. Naglaro na nga si Omari Spellman para sa team ng anyang at binigyan nila ito ng pagkakataon na makapag-adjust dahil may katagalan nga rin na hindi ito naglaro, kaya naman hinayaan lang ito ng anyang na maglaro last game at nang sa ganun ay makuha niya ulit ang magandang rhythm niya sa laro. Hirap ang anyang sa kanilang mga huling laro dahil na rin sa wala na nga si Duvon Maxwell sa team ng anyang at iisang import ang kanilang ginamit na walang kapalitan, kaya naman hirap talaga ang anyang na manalo. Ngayon binalik na nila si Spellman pero sa laro nila laban sa Sonos Sky Gunners ay kitang-kita na hindi pa ganun nakaganda ang kanyang opensa, pero inaasahan naman na babalik rin ang kanyang champion level na laro. Nakita natin na may isa pang player na Pinoy na galing naman sa PBA at sa team ng Blackwater ang nasa lineup na ngayon ng Sonos Sky Gunners. Naglaro versus anyang ni Abando. Nakalaban nga ng anyang sa latest na laro ng mga ito ang Sonos Sky Gunners at dito naglalaro itong si Joshua Toralba na mula nga sa team ng Blackwater. Tinignan natin ang laro niya sa PBA at maganda-ganda rin ang ipinakita niya sa team ng Blackwater. Ang isa nga sa pinakamalaking dahilan kung bakit pumunta siya sa KBL ay dahil na rin sa malaking offer at opportunity para kumita nga siya ng mas malaki. Hindi ba ang mga Pinoy basketball players sa mga OFW na nagpapadala dito sa Pilipinas para sa kanilang pamilya at parehas lang ang gusto nila ang makapagtrabaho at kumita ng maganda-ganda para sa kanilang sarili at pamilya habang malakas pa sila. Ren sa Bando at anyang naman nahihirapan sa kanilang mga huling laro at naging sunod-sunod nga ang kanilang hindi magandang performance. Suportado pa rin naman ng mga solid fans ng anyang ang kanilang team at gusto rin nilang makabawi ang mga ito sa susunod nilang laro at manalo. Nawala nga si Duvon Maxwell sa lineup ng anyang, ang dating import ng Phoenix Super LPG. Sa pagkawala niya dito sa team ng anyang, nagsimula ang kanilang problema. Sunod-sunod na laro na iisang import ang ginamit ng anyang at ito nga ay si Monroe. Kababalik naman itong si Spellman sa lineup nga ng anyang at halata nga rin na nag-a-adjust pa ito noong una niyang laro laban sa team ng Sonos Sky Gunners at asahan natin na babalik ang dating laro nito, yung champion level performance. Hindi nga inaasahan na magiging sunod-sunod ang talo ng anyang sa kanilang last 3 games at nanibago nga rin ang nanood sa kanila dahil hindi nga ito yung anyang nakilala ng mga basketball fans na nanonood sa KBL at bihira rin lang na 3 sunod ang talo ng anyang. Ang susunod nga na laro ng Red Boosters ay laban sa Hyundai at magiging sangang factor o makakaapekto nga ng malaki sa resulta ng laro ang performance ni Omari Spellman, ang import ng anyang, dahil kung nakapag-adjust na nga ito ay gaganda pa at lalakas ang laro ng anyang. Nakita rin natin na nanguna nga itong si Ethan Albano sa leader ng assist dito sa KBL. Ipinapakita lang ni Ethan Albano na magagaling talaga na mga guard ang mga Pinoy basketball players at isang Pinoy nga rin ang nakakuha ng titulo ng best point guard in Asia. At ito ay si Jason Castro. Kung sa guard position ay marami kang makikitang Pinoy players na kayang-kayang makasabay sa mga best point guard hindi lamang dito sa Asia.